Mayong adlaw kayong tanan ani ano sa mga tuang programa Veritas nga gipasugdahan sa Lay Catholic Apologists International nga nailalom sa atuang programa sa TV Apologia ang gipanguluhan sa atong halangdong pari ug spiritual director sa atuang kapulungan sa Lay Catholic Apologists nga si Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi. Kini ang inyong ubos nga alagad Sir RJ Seno, makiguban kaninyo sa amubo nga panahon sa panagistisgot may tungod sa atong pagtuong Katoliko o usab pagpaklaro o pagpatin-aw sa mga isyu na kinahanglan nato ato ang sulbaron o ato ang gitawag og tin-awon. Karon mga panahon na atay nakapost nga thread sa ato ang Facebook public page nato sa Lay Catholic Apologist. Ang nag-post niini mao si Brad James Petalver. Unya ang iyahang gitawag og post nag-ingon, alam kong hindi ito matanggap o matatanggap ng mga Katoliko, pero ito ang katotohanan. Ang apostasya ay noong nabubuhay pa ang mga apostol. Hindi lang makalantad dahil buhay pa ang mga nagsisilbing pamigil. Pero nang mamatay na sila, lumitaw na ang taong tampalasan sa katauhan ng RCC or the Roman Catholic Church. Ginamit ang maong sitas ang 2 Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 3 sa 12, ug ang buhat 20, 29 ug 30. Ug ang iyang conclusion ng ingon, natupad ito na ang apostat ng Kristyanismo ay lumantad bilang ang Romano Katoliko noong 313 AD. So, kining maong mga puntuha, makita nato ang atong amigo, kinihigalan nato nga si James Petalver, makitaan og masabtan nato nga wala siya nasayran sa tinuod gayud nga kasaysayan sa simbahang Katoliko o sa simbahang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ingon niya nga di daw nato madawat kining iyahang tawag anang gisulti. Ingon niya ang apostasya ay nandoon na o ay nanoong nabubuhay pa ang mga apostol. Hindi lang daw makalangtad dahil buhay pa ang nagsisilbing pamigil. So ang buti pasabot sa iyang pangunahon na og argumento nga wala pa nakagawas ang apostasya sa dihang buhi pa ang mga apostol. Kunya nakagawas na daw pero nang mamatay na sila, ang buti pasabot kadtong mga apostol, lumitaw na ang taong tampalasan. So after the death of the apostles, mitungha ang mga mini nga propeta or nagdala sa pagtulunan ni anang maong gitawag og apostasya. Ang buti pasabot anang apostasya ang pagtalikod o ang pagdinay sa matuod nga gitawag og pagtuo. So ilang gipasanginlan nga ang simbahang Katoliko mao kining pundok nga nagdinay sa gitawag og matuod nga pagtuo. Kay ingon pa niya ni up to 313 AD daw kuno milubog ni gawas ug tawag ana milungtad ang maong gitawag og simbahan. So atong tan-awon ang pinakaunang argumento nga ang pinakakatapusang apostol na matay 99 AD. So ingon pa niya, after daw sa pagkamatay sa apostol, mitungha ang mga tampalasan katong nagunit sa apostasya nga mo ang Romano Katolikong simbahan niya. Sa ubos, sa iyang konklusyon ni abtong 313 AD. So diha pa lang daan na may inconsistencies. Ngano man, pagkamatay sa mga apostol 99 AD, so dili na muhaom siyang argumento nga pagkamatay sa apostol diha pa nitungha. So ang buti pasabot nidagan pa og mga pila ka gatusan ka tuig una pa tawag anang nitungha ang Iglesia Katolika daw ni adtong 313 AD. So nagpasabot nga si iyang argumento na prueba nga wala gyud siya makabalo sa gitawag og kasaysayan. Ikaduha nga punto, niingon siya nga mitungha ang Romano Katolikong simbahan ni adtong tuig 313 AD. So ang question, kinsa man day ang founder ni anang maong simbahan na? Kay para aron makaingon siya nga gitawag og ni gawas ang maong pundok ni adtong tuig 313 AD. Kay iyang pasanginlan nga ang nagtukod kuno si Emperador Constantino. Pero unsa may gisulti sa libro sa kasaysayan? Kining libro nga walay gidaptigan, The Encyclopedia International Volume 15, page 520 nga nag-ingon. So ato ang patalinghugan, ato ang basahon ang giingon sa maong gitawag og libro. Nag-ingon dinhi, the Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Unsa kuno? Na ay duha ka balido nga nagkahulugan sa Iglesia Katolika nga ikatandi sa duha ka kinaiya ni Kristo nga maoy iyang magtutukod, its founder. So kung maingon siya nga gawas
unibutho ang Iglesia Katolika ni atong 313 AD, supak na siya o dili nahaom sa giingon sa gitawag o kasaysayan. Kay ang nagtukod si Kristo, ano sa man din nabuhi si Ginoong Kristo, ano sa man din sa nag-exist. Nag-exist ang atong Ginoong Kristo from 1 AD to 33 AD. So kanang 313 AD, kung ato ang i-minus ang 33, so na ay 280 years nang nilabay, nisakan na si Kristo sa langit. So kanang iyang gingon nga mo pa'y paggawas, dili maoy haom nga nahatag ni information sa gitawag og kasaysayan. So napay sumpay dahil ang panahong iyon wala nang natirang pamigil dahil patay na lahat ng apostol at idineklara ni Emperador Constantino ang Kristyanismo bilang ang opisyal na relihiyon ng Roma. So ingon pa niya, si Constantino daw kuno ang nagdeklara nga ang relihiyong Romano Katoliko mo o ang relihiyon sa Imperyong Romano. Pero unsa may gisulti sa kasaysayan niya? World History for Filipino Students by Dr. Angelica Ariston, Maria Estela Banasihan, Dr. Ramonina Olavedes Correa, Dr. Virgilio Galvez, Dr. Olivia Habana ug Dr. Joseph J. Hernando. Sumala pa niining maong gitawag og libro naa sa pahina 84. Inyo pong patalinghugan og inyohang unta inyohang kini paminawon. In 392 CE or Christian era, Emperor Theodosius I issued a law proclaiming Christianity as the official religion of the entire Roman Empire. So kanang iyang giingon nga niadtong 313 giproclaim ni Constantino usa kadakong gitawag og baka. Nga naman kay ang giingon gideclare ang Romano Katolikong simbahan isip usa ka state religion, usa ka relihiyon sa tibuok estado ni adtong tuig gitawag og 392 og dili ni adtong 313. So ang question, unsa may nahitabo di ini anang gitawag og 313? Unsa may nahitabo ni anang maong mga panahona ni anang 313 AD? Kay basi naguna-una ni atong amigo nga atong gisurambaw ang gitawag og nakasulat sa kasaysayan. Kini ang libro nga akong ginitan sa imong libro kaganina, The New Book of Knowledge, volume 16, page 308 nga nagkanayon sa dinhi. Finally, the Emperor Constantine the Great declared in the Edict of Milan in 313 that Christianity was a legal religion. So kana ding 313 AD dili na mao ang pag-proclaim as ang Romano Katolikong simbahan nga mahimong state religion, kundi kanang 313 AD mauna ang pag-declare ni Constantino nga ang Christianity mahimo ng legal religion. Ano man, kani adto illegal man sila. Muna ato ang tan-aw sa taas, ang giingon na tawag dinhi, ato ang pasahon, the Christian also refused to bow down before the statue of the emperor every year, although everyone else was glad to do it. The Christians believed that to bow before the emperor would be to treat him like a god. Christianity struggled along for 300 years as an illegal organization. So, katulad ang 313 AD, dili maukadto ang pagtukod sa maong gitawag og pundok ka Romano Katoliko, kundi ni atong 313 AD mao kana ang pag-legalize sa kaniadto illegal nga pundok nga mao kining gitawag og Romano Katolikong simbahan. So sa panahon ni Constantino, paganismo ba ang iyahang tawag anang gituuhan? So tuguti ko ninyo nga muukab na sab og laing libro, The Historical Atlas of Dynasties and Royal House. Kini siya nga gitawag og libro. So dinhi atong makita ang giingon dinhi Constantine the Great. Giingon dinhi, though sa panahon ni Constantino, paganism was not officially outlawed. So ang buti pasabot ang paganismo daw kaniadto dili ingon nga gipapahawa or giwagtang. Pagan sacrifices were forbidden throughout the empire, and that the treasures